Shalom, shalom sa inyong lahat. Muli, it is Sunday here in New Zealand. It is October 12, 2025. Ngayon ay mag-aalas 3 na ng hapon dito sa New Zealand by the time na nire-record kong video na ito. Salamat muli sa pagpapala ng Panginoon na kayo na makakapanood ng video na ito, maging ako ay pagpapalain niya sa pamagitan ng kanyang salita. Bago nga lahat, let's bow our head, close our eyes, and let's pray. Orabahanda yashibakano, orabako dahinda sa babarabaando, hundarabakon darashinda rabarabay. Ba Father, pinupuri ka namin, sinasambat inadakila. Isang Diyos naming pananampalataya sa Espiritu sa Tuhanan. Panginoong Jesus, patuloy namin i-declare that you are our Lord and Savior. Banal na Espiritu, aming Diyos, na siyang sumasama lagi sa amin, nagagabay. Ama, salamat sa pagkakataon na ito. And we will continue to declare that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. Iisang Diyos na aming paglilingkuran, luluhuran, kikilalanin. Iisang Diyos na aming ipakikilala sa aming kapwa. Aba Father, thank you rin Panginoon sa araw na ito, araw ng kapahingahan, Sunday, na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kapahingahang physical, sa kapahingahang spiritual na pinaranas mo sa amin. Salamat din Panginoon sa mga salita na iyong ipinahagi Panginoon sa mga Sunday services Panginoon sa Body of Christ all around the world Panginoon. Ama, iniyukod ko sa iyo ang aming mga kasalanan. Sanctify us with the blood of Lord Jesus. Keep us filled with your Holy Spirit. Anoint this moment Panginoon, kung saan ang iyong salita Panginoon may babahagi Panginoon sa mga kapanood ng video na ito. Salamat din Panginoon sa pagkakataon na ito na maging ako ay ginagamit mong maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. At maging ako Panginoon ay tuturuan mo nga Panginoon. Lahat kami turuan mo. Ikaw ang siyang marinig. Ikaw ang siya Panginoon magturo sa bawat isa. Ikaw lang ang maluwalhati at mapasalamatan. Ligan mo lamang ako sa likod ng iyong krus Panginoon. I pray anointing Panginoon. Revelation from you Panginoon. Ama, sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon is medyo mahaba, pero susubukan kong iksian. Nagsimula po ito sa Exodus chapter 4 hanggang 13. Meron na po akong babasahin isang verse. And then, ikukwento ko po sa inyo. I-share ko po sa inyo. Sabi po sa Exodus chapter 4, verse 12. Sinabi ng Panginoon, ng Diyos Ama, kay Moises, ngayon nga yumaon ka, at ako'y sa iyong bibig, at ituro ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Sa English po, now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. This is the time na kinausap ng Panginoon si Moises na bumalik sa sa Ehipto, upang iligtas ang bansang Israel, para ilabas ang bansang Israel sa Ehipto. Lagi natin pinag-uusapan yung mga mabubuting tao sa Biblia, yung mga good individuals na nasa Bible. Like Moises sa Exodus. Like Aaron, kapatid niya. Yung panahon na ito is narinig na ng Panginoon yung mga panalangin ng bansang Israel kasi inaalila sila ng bansang Ehipto Sabi ng Panginoon, Moises, bumalik ka na sa bansang Israel. Hindi si Moises ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi alam natin kung gaano siya kabuti, paano siya sumunod. Tulad niyan sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon, kausapin mo siya, akong bahala sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung Farao. Kung lagi natin pinag-uusapan yung mga mabubuting tao sa Biblia, ang pag-uusapan natin ngayon is yung isang masamang tao. Ang Farao. Sa Tagalog, Faraon, sa Ehipto ng panahon ni Moises. Pinadala ng Panginoon si Moises kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Na si Aaron nasa Ehipto
nung bumalik siya, nakita niya si Aaron. Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Pero, pahintulutan ko na patigasin yung puso ng Paraon para makita ang wonders na gagawin niya sa bansang Ehipto. At masaksihan din ng bansang Israel. Ibig sabihin na, hindi agad-agad papayag ang Farao na lumabas ang bansang Israel mula sa kanyang kaharian. Tulad sa panahon natin ngayon. Nakakilala tayo sa Panginoon, pero nananatili yung katigasan ng puso natin. Ayaw nating sumunod sa Kanya. Pinapalaya niya tayo sa ating mga kasalanan, pero ayaw nating bitawan ng ating mga kasalanan. Kilala po yung mga wonders na ginawa ng Panginoon sa bansang Ehipto, sa Farao, as the 10 plagues. Pero bago doon, di ba, kung maalala nyo po, siguro nakita nyo kahit sa mga movie, kwento ng matatanda, ng mga brothers nyo, ay, ng church nyo, yung tungkod ni Moises, di ba, ginawang, pag binitawan niya, nagiging ahas, yun din, ginawa niya rin sa harapan ni Farao. Tapos, yung Farao, pinatawag niya yung mga magicians niya, yung mga tungkod ng mga magicians niya, naging ahas din. Pero nangyari, yung ahas, yung tungkod na naging ahas, yung tungkod ni Moises na naging ahas, pinagkakain yung mga naging ahas din na tungkod ng mga magician. Which is, nagpapakita kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. May 10 plagues po na pinaranas ang Panginoon sa bansang Ehipto. Siguro ingat, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, nakikita nyo rin sa TV, sa mga movies, mga old movies about Christian movies. Sa pamamagitan nila na ginamit ng Panginoon si Moises at si Aaron, yung tubig ginawang dugo, yung ilog nagpakalat ng mga palaka, nagpakalat ng mga kuto, pinatay yung livestock, yung mga hayop, nagkaroon ng sakit sa balat ang bansang Ehipto, nagpaulan ng asupre at ng apoy, nagpakalat ng mga balang, tapos dumilim ng 3 araw, at yung pinakamatindi yung sa last, pinatay yung mga first sons from the Pharaoh hanggang sa kanyang mga alipin, hanggang sa mga first sons na mga kahit na mga hayop. Sa tindi ng 10 plagues na yun. Sa first 9, kasi yung 10 plague, yung ikasampu, yung pinatay na yung mga anak nila. Sa siyam na yun, ginawang dugo ang tubig, nagpakalat ng palaka, ng balang, nagkasakit sa mga balat, nagpaulan ng apoy, nanatili yung katigasan ng Pharaoh. May pahintulot yun ng Diyos Ama. Ang purpose nun para makita ng lahat ang kayang gawin ng Panginoon. Ang signs and wonders na kaya niyang gawin sa bansa na hindi lumuluod sa Kanya, na hindi kumikilala sa Kanya. Amakin mo yan. Ginawang dugo ang tubig, pero matigas pa rin ang puso. Nagmamataas pa rin. Nagpakalat ng palaka, ng langaw, ng kuto, nagpakalat ng sakit, nagpaulan ng asupre at apoy, pero nanatiling katigasan ng Pharaoh. Ito ay kunento ko rin to sa GC namin ng family. Minsan sa katigasan ng puso natin, akala natin tayo lang maapektuhan.
Sinasabi ng Panginoon sa atin, magsisi ka, repent. Pero ayaw mong bitawan yung kasalanan mo. Gusto kang palayain ng Panginoon mula sa kadilimang dinaranas mo, pero ayaw mong bitawan. Nagmamatigas ka. Harden the heart. Callous heart. Sa katigasan ng puso mo, okay lang sana, di ba, sa salita sa mundo, okay lang sana yung sa katigasan mo, ang naapektuhan yung sarili mo lang. Pero tayo, mga pamilyado na, may asawa, may anak, sa katigasan natin, sa ayaw nating pagbitaw sa mga kasalanan natin, sa ayaw natin sa pagsunod sa utos ng Diyos, ang naapektuhan is yung pamilya natin at mga mahal natin sa buhay. Tulad yan kay Faraon, sa katigasan ng puso niya, okay lang sana kung siya yung nagdadanas ng lahat di ba, ng 10 plagues na yon. Pero asawa niya, anak niya, buong kaharian niya, kahit yung mga hayop naapektuhan sa buong kaharian nila. Puwera lang sa bansang Israel. Nakikita ng bansang Israel yung bansang Egypto na pinapahirapan ng Panginoon. Ngunit nananatili yung katigasan ng Faraon. Ayaw silang palayain. At ang naapektuhan, hindi lamang ang Faraon, kundi ang buong kaharian niya. Ganoon din sa panahon natin ngayon. Lalo na kung nakakapanood ka ng video na ito, o kahit hindi lang sa akin, sa mga pastor nyo. At sinasabi, naririnig nyo, repent, repent, repent. And surrender to the authority of the Lord Jesus Christ. Na makinig sa conviction ng Holy Spirit. Na sumunod sa utos ng Diyos Ama. Dahil sa pag-hold mo sa katigasan ng iyong puso, tulad ng kasalanan mo sa pag-iinom, pambababae, o anumang bisyo, pandaraya, pagnanakaw sa kapwa, kasinungalingan, kabastusan, ang naapektuhan yan ay hindi lamang sarili mong espiritu, kundi ang sambahayan mo, ang asawa at anak mo. Tulad ng Faraon nga, dahil sa katigasan niya, buong kaharian niya naapektuhan. Tulad din yan sa atin. Kung sa 10 plagues na yon, yun yung sa 9 muna. Doon yan, ang tigas ng puso ng Faraon. Ngunit sa ika-10, ito po yung pinakamatindi. Death of the firstborn. Ibig sabihin, kamatayan ng lahat ng panganay. Yung panganay na anak ng Faraon, panganay na anak ng kanyang mga alipin, panganay na anak, kahit ng mga ng kahayupan niya, ng livestock niya. At kung dadalhin natin yan sa panahon natin ngayon, kailan ka lulod sa Panginoon? Kailan ka magsisisi sa iyong mga kasalanan? Kung meron pa bang mamatay sa mga anak mo na mahal mo? Kasi kahit masamang tao tayo, lalo na pag ama ka na o ina, kahit masamang tao tayo, marunong tayo magmahal sa anak natin Marunong tayo magmahal sa magulang natin kahit may asawa na tayo. O sa kapatid natin kahit may hiwa-hiwalan na tayo dahil may mga sarili-sariling pamilya. Kailan ka babalik sa Panginoon? Kung mamatay yung anak mo, little children o ano man, kahit mga dalaga na yan. Kailan ka babalik sa Panginoon? Kung nalugi na ang negosyo mo, tinanggalan ka niya ng trabaho,
Kailan ka babalik sa Panginoon? Kung nagkasakit ka na at nakahiga ka sa banig ng karamdaman? Kasi yung firstborn ng bansang Ehipto, maaaring yan yung firstborn natin sa panahon natin ngayon is yung trabaho natin, mahal natin sa buhay. O yung mahalaga sa buhay natin sa panahon ngayon. Pwede yan na maging firstborn natin sa panahon ngayon. Aantayin pa ba? Na dumanas ka, na mawala yung firstborn mo sa panahon ngayon. Kung wala kang anak, maaaring yung asawa mo, magulang mo, trabaho mo, negosyo mo, kunin sa iyo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon na nagbibigay, ang Panginoon din ang kumukuha, ang bumabawi. Kung dumadanas ka ngayon ng mga plagues sa buhay mo, yung first 9 plagues, hindi man siguro exactly na kung ano man yung ginawa ng Panginoon kay Faraon na 9 plagues. Kung may pinagdadaanan ka ngayon ng pagsubok pero nananatili yung katigasan mo, nananatili yung pagka-backslide mo. Kung Kristiyano ka na dati, nag-backslide ka, tapos dumadanas ka ngayon ng plague sa buhay mo, hindi man yung 9 plagues na pinagdaraanan ng Parao, pero dumadaan ka sa plagues ng buhay mo ngayon, pero nanatili yung katigasan mo sa pagbabackslide. O kung unbeliever ka, nanonood ka ng video na ito, tinatawag ka ng Panginoon, pero dumadanas ka ng plagues na sa buhay mo ngayon, ng mga pagsubok sa buhay mo ngayon, pero ayaw mo pa rin mag-repent. Aantayin pa ba na danasan yung ikasampung pagsubok tulad ng nangyari sa Parao, kung saan pinatay ang kanilang mga unang anak, mga panganay na anak. Kung hindi man exactly tulad sa Parao, sa tulad niya sinabi ko kanina, pwede yung maging firstborn mo sa buhay mo sa panahon natin ngayon is yung asawa mo, magulang mo, kapatid mo, trabaho mo, negosyo mo. Aantayin pa ba na magkasakit ka? Yung magandang kalusugan mo, bawiin sa iyo ng Panginoon. Yung mahal mo sa buhay, bawiin sa iyo ng Panginoon. Aantayin pa ba na maranasan yun bago ka bumalik sa Panginoon? Kasi kung kailan pinaranas ng Panginoon na mamatay lahat ng panganay ng bansang Ehipto, doon nabasag ang puso ng Paraon at hinayaan niyang umalis ang bansang Israel sa bansang Ehipto. Ngayon, sa panahon natin ngayon, kung mararanasan mo na mawalan ng mahal sa buhay, doon mo pa lamang babasagin yung katigasan ng puso mo at luluhod, magsisisi sa mga kasalanan mo. Kung saan wala na yung mahal sa buhay mo, wala na yung negosyo mo, wala na yung trabaho mo, wala na yung magandang kalusugan mo. Huwag po nating hayaan na mamuhay tayo sa panahon na ito tulad ng buhay ng Paraon. Huwag tayong mabuhay na may matigas na puso. Kung backslider ka, bumalik ka sa Panginoon. Open hands na tatanggapin ka ng Panginoon kahit gaano ka pa ka-backslider. Kung unbeliever ka at narinig mo ang salita ng Panginoon, it's time now to repent and accept Jesus as your Lord and Savior, as your God and King. Huwag mong hayaan na mahuli ang lahat. Kung saan yung akala mo, walang kukuha sa iyo, walang kukuha sa mahalagang bagay sa iyo. In a blink of an eye, maaari mamaya, bukas, mga susunod na araw, ay kunin ng Panginoon sa buhay mo at magsisi ka na sana pala ng panahon na yon, kung saan naririnig ko na tinatawag ako ng Panginoon, is tinanggap ko ang pagtawag niya. Matigas ang puso mo, ipabasag natin sa Panginoon at papalitan niya ng pusong may laman.
pusong puno ng pag-ibig na mula sa Kanya. Huwag tayo mamuhay tulad ng Paraon. Mamuhay tayo tulad ni Moises, who is humble. Si Paraon kasi full of pride. Si Moises, full of humbleness, meekness sa pagkatao niya. Kung nangusap sa iyo ang Panginoon, naanyayahan ko kayo sa panalangin na ito. First, I will invite you to follow me sa short prayer of acceptance. And then, magsasabi ako na if ever na ako na lamang ang mananalangin. Tayo po ay yumukod, pikit ang ating mga mata, and let's seek for the presence of the Holy Spirit. O Rabahanda Shibabakon na Rabasim Babarabay. O Abba Father, kinikilala namin na Ikaw ang Diyos na may lalang sa langit at lupa. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos ni Moises. Ama, kinikilala rin namin na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kami namumuhay sa katigasan ng aming mga puso. Inaamin namin ito at pinagsisisihan, Panginoon. Basagin mo, Panginoon, ang katigasan ng aming mga puso. Palitan mo ito, Panginoon, ng pusong puno ng pag-ibig sa iyo at sa aming kaapwa. Panginoong Hesus, kinikilala ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Dwell in our hearts. Punuin mo ang aming puso ng iyong presensya. Mamuhay ka sa aming kalagitnaan, sa aming sambahayan. Ikaw ang gumanap, maghari. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging followers mo. Namumuhay kami in Christ-likeness. Namamuhay kami, Panginoon, na hindi nababalikan ang pusong matigas tulad ng puso ng Paraon, kundi kami mamumuhay ng pusong puno ng Panginoong Hesus. Orahanda Yeshibarabay. Ito po ang aming pinapanalangin. In Jesus' mighty name. Amen and Amen. Ama, salamat muli sa pagkakataon na ito. Nangusap ka sa bawat isa upang turuan, Panginoon, na sa aming kadikasan, Panginoon, ay huwag kaming manahan sa aming katigasan. Na sa iyong pagtawag kami tumugon at sumunod. We offer you our hardened heart, Panginoon. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon, lahat-lahat ng aming kasalanan. We surrender to your authority. Sa iyo, Panginoon, ang aming mga pusong matitigas. Palitan mo ito, Panginoon, ng bago. Huwag mo kaming hayaang mamuhay like the Pharaoh, Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataong, Panginoon, na maligtas mula, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, na danasin namin, Panginoon. May kasampung pagsubok sa buhay ng Paraon, Panginoon, kung saan, Panginoon, nawala ang kanilang mga panganay sa bansang Ehipto, Panginoon. Na hindi kami umabot, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na mawala ang aming mga mahal sa buhay bago kami makakilala sa iyo. Sapagkat napakasakit, Panginoon, ng pagsubok na yon, napakasakit ng pagkakataon na yon. At pinapanalangin ko, Panginoon, na hindi ito maranasan, Panginoon, ng mga nakapakinig ng video na ito, na kung saan huli lang lahat at sila'y bumalik sa iyo. Pinapanalangin ko, Panginoon, sa panahon na ito, Panginoon, na hindi nila maranasan ito at makatanggap na sila sa iyo, Panginoon, bago pa mahuli ang lahat, na mawala sila ng mahal sa buhay. Bago nila ikaw tanggapin, Panginoon, maawa ka sa kanila, maawa ka sa amin, Panginoon. Sa mga mahal ko sa buhay, brethren in Christ, Panginoon, na mga backslider, maging sa aking mga mahal sa buhay, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay na nagbabackslide, Panginoon.
Basagin mo ang kanilang matigas na puso, Panginoon. Iligtas mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Na wala, Panginoon, na hindi mahuli ang lahat kung saan may mawala at bago sila magsisi at bumalik sa iyo. Gayon din, Panginoon, sa mga unbelievers, Panginoon, na nagsisik, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ama, magpakilala ka sa kanila. Iligtas mo sila, Panginoon. Bless them with your salvation, Panginoon. Na hindi nga rin mahuli ang lahat bago kanila makilala, Panginoon. Ama, salamat muli sa pagkakataon nito. Alam ko, Panginoon, pinagpaalam mo ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa pagkakataon, Panginoon, to surrender our lives sa iyo, Panginoon. Na huwag kami mamuhay na may katigasan ng puso, Panginoon, kundi pusong puno ng presensya ng Panginoong Hesus sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, binabalik ko sa iyo lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. Ang iyong salita nga, Panginoon, manatila sa aming puso at isipan, sa aming buong pagkatao, aming may sa pamuhay, at amin nga rin, Panginoon, may bahagi sa aming kapwa. We love you, Abba Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Sa iyong lahat ng luwalhati, papurit pa sa salamat. And may the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. In Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Shalom sa inyong lahat. Shalom. God bless you all. God bless you all. Paalam po.